ipinagpalit sa isang babaeng nagdadalang tao, pinalaya sa mismong bahay na pinundar ng kanyang sariling dugo at pawis. Habang nagpapakasasa ang magaling niyang asawa at biyenan sa bagong pamilya, nanigas si Eliza sa lamig ng gabi. Wala kang kwenta? Baog ka. Iyon ang huling sampal ng katotohanan na bumaon sa kanyang pagkatao. Ngunit imbes na magmakaawa, pinulot niya ang mga basag na piraso ng palayok mula sa lupa. Makikita ninyo, babangon ako mula sa putik na ito. Sino kaya ang unang luluhod at magmamakaawa sa huli? Basag na palayok na walang silbi. Ganyan ko nakikita si Eliza ngayon, Ma. Naawa na lang ako sa kanya. Pero hanggang kailan ako magtitiis sa isang babaeng hindi man lang makapagbigay ng anak sa akin? Ang mga salitang iyon ay tila matutulis na patalim na tuwirang itinarak sa dibdib ni Elizara. Nasa kabilang bahagi siya ng pinto, nakatayo sa harap ng masaganang hapagkainan na inabot ng buong hapon para ihanda. Nakasuot siya ng pinakamaganda niyang bestida at sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang nakabalot na regalo para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Kanina lamang ay maingat at puno ng pagmamahal niyang pinunasan ang alikabok sa kanilang lumang larawan ng kasal gamit ang laylayan ng kanyang sariling damit upang matiyak na perpekto ang lahat. Naniwala siyang ang gabing ito ay simula ng bagong pag-asa para sa kanilang mag-asawa matapos ang 3 mapapait na pagkalaglag ng kanyang ipinagbubuntis sa mga nagdaang taon. Ngunit ngayon, ang bawat litid sa kanyang katawan ay nanigas. Nanuyo ang kanyang lalamunan at tila tinakasan ng dugo ang kanyang mukha. Unti-unting nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri hanggang sa tuluyang mahulog ang regalong hawak niya. Bumagsak ito sa sahig ng walang sinumang nakapansin sa gitna ng malalim na usapan sa labas. Ang mga pamilyar na haligi ng bahay na ipinundar mula sa kita ng kanyang maliit na paggawaan ng palayok ay biglang naging malamig at nakakapanindig balahibo. Mabuti naman at natauhan ka na, Ramon. Pumasok ang matinis at puno ng pag-uyam na boses ng kanyang biyenang si Doña Carmen. Ang tagal kong hinintay na magkaapo. Ngayon, at nagdadalang tao si Clarice, sa tagapagmana ng pamilya natin, hindi mo pwedeng hayaang sa labas siya tumira. Dito siya titira sa bahay na ito, gusto man o hindi ng baog mong asawa. Bago pa man makahinga si Eliza mula sa pagguho ng kanyang mundo, tuluyang bumukas ang pintuan. Tumambad sa kanya ang asawang si Ramon. Nabakas ang gulat at kaba sa muka nang makita siyang nakatayo roon at nakikinig. Ngunit ang mas nagpadilim sa paningin ni Eliza ay ang babaeng mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang asawa. Si Clarice, isang babaeng mas bata. Maamo ang mukha, ngunit may nakakubling lason sa mga mapagpanggap na mata. Walang atubiling lumapit si Clarice, hinawakan ang sariling sinapupunan at tiningnan si Eliza ng may halong pekeng awa. Umagos ang mga luhang ginawa lamang para sa isang dulaan upang makuha ang simpatya ni Ramon. Ate Eliza, patawarin mo sana ako. Hindi ko ginustong sirain ang pamilya niyo. Pero maawa ka naman sa bata sa sinapupunan ko, huwag mo siyang ipagdamot sa amin. Kailangan ng anak ko ng isang buong pamilya. Kailangan niya ng ama. Ang bawat salita ni Clarice ay isang malupit na pambabastos sa ilalim ng maamong mukha. Ginagamit nito ang pinakamalaking kahinaan at kabiguan ni Eliza bilang sandata upang tuluyan siyang durugin at ipamukha ang kanyang kakulangan. Tumingin si Eliza sa lalaking pinag-alayan niya ng 1 dekada ng kanyang buhay. Umaasang ipagtatanggol siya nito laban sa panghihiya. Umaasang may natitira pang respeto sa kanilang sinumpaan sa harap ng altar. Ngunit umiwas ng tingin si Ramon. Mahigpit nitong hinawakan ang kamay ni Clarice at marahang hinila palapit sa kanyang tabi. Isang tahimik na pagpili na tuluyang bumasag sa huling piraso ng tiwala sa puso ni Eliza. Sa pagkakataong yun, isang mabilis na ilaw mula sa cellphone ni Clarice ang umagaw sa pansin ni Eliza. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang nag-ilaw sa screen na nagtatanong kung nakapasok na ba siya sa bahay nila. Isang katanungang nag-iwan ng kakaibang tinik sa isipan ni Eliza.
Ngunit mabilis itong tinabunan ng labis na sakit ng pagtataksil na nasa kanyang harapan. Naiwan si Elizara na mag-isa sa gitna ng madilim na sala. Mula sa kabilang kwarto ay umalingaw-ngaw ang masasayang tinig at tawanan ni Ramon, Clarice at Doña Carmen. Tila nagdiriwang sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Sa labas ng bintana, ang mga patak ng ulan ay nagsimulang bumuhos, lumilikha ng isang malungkot na tanawin na tila nakikidalamhati sa kanyang pagkamatay ng buhay. Nakatingin siya sa malamig na hapagkainan habang isang mabigat at mapait na katanungan ang patuloy na sumusugat sa kanyang isipan. Saan ba ako nagkulang? At bakit ganito kalupit ang iginanti sa akin ng taong pinakamamahal ko? Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, ang maginaw na simoy ng hangin ay tila nagbabadya na ng isang malaking pagbabago sa loob ng tahanang minsan ay naging pugad ng mga pangarap ni Elizara. Nasa loob siya ng master bedroom, tahimik na nagtutupi ng kanyang mga damit nang bumukas ang pinto. Walang pasintabi at walang kahit anong bakas ng paggalang na pumasok ang kanyang biyenang si Doña Carmen. Tiningnan ng matanda ang paligid ng may pandidiri bago idinuro ang kanyang nanginginig na daliri patungo kay Eliza. Ilipat mo na ang mga gamit mo sa maliit na kwarto sa likod, Eliza. Hindi pwedeng ma-stress ang magiging apo ko. Kailangan ni Clarice ang master bedroom dahil mas maaliwalas dito at mas nakabubuti sa kanyang pagdadalang tao. Wala ka namang silbi sa kwartong ito dahil hindi ka naman makabuo ng bata. Ang mga salitang binitawan ng matanda ay sinadya upang tapakan ang natitirang dignidad ng manugang. Bago pa man makasagot si Eliza, pumasok si Clarice na may pekeng pag-aalala sa mukha. Kunwaring inaalalayan ang sariling tiyan habang naglalakad papalapit sa lalagyan ng mga damit ni Eliza. Naku, Ate Eliza, nakakahiya naman po sa inyo. Malambing ngunit nakakalasong wika ni Clarice habang pasimpleng lumalapit sa nakabukas na maleta. Sa isang iglap, nagkunwari itong nadulas at nawalan ng balanse. Gamit ang kanyang mga kamay, sinadya niyang itabig ang buong lalagyan ng mga nakatuping damit ni Eliza. Nagkalat sa malamig na sahig ang mga paboritong bestida, mga lumang panyo, at maging ang mga pansariling kagamitan ng unang asawa. Hala, sorry ate. Ang clumsy ko talaga gawa ng pagbubuntis ko. Ang hirap kasing magdala ng bata. Alam mo na, siguro hindi mo pa naranasan kaya hindi mo naiintindihan. Dagdag pa nito, habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng mapangutyang saya na salungat sa kanyang humihingi ng tawad na tono. Tahimik na napaluhod si Eliza. Hindi siya sumigaw o nagwala. Mariin niyang kinagat ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Pinipigilan ang mga luhang nagpupumiglas na kumawala. Isa-isa niyang pinulot ang mga damit mula sa sahig habang ang kanyang dibdib ay sumisikip sa matinding bigat ng pang-aabuso. Sa bawat pagtupi niya ng mga nadumihang damit, unti-unting namamatay ang utang na loob na matagal niyang kinimkim para sa pamilyang ito. Sa mga sandaling iyon ay pumasok si Ramon sa loob ng kwarto. Nakita niya ang nakakalat na mga damit at ang asawang nakaluhod. Ngunit imbes na tulungan ito o pagsabihan ng kanyang ina at kinakasama, pinili niyang maging duwag. Dumukot siya sa kanyang bulsa at naglabas ng isang makapal na sobrang naglalaman ng pera. Inilapag niya ito sa ibabaw ng kama, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Eliza. Eliza, tanggapin mo muna ito para sa mga gastusin mo. Ayoko namang isipin ng mga tao na pinapabayaan kita. Pwede naman sigurong maging magkaibigan na lang tayo, di ba? Pareho lang tayong nahihirapan sa sitwasyong ito. Ang kahinaan at pagiging makasarili ng lalaki ay tuluyang nagpabagsak sa huling pader ng pag-asa ni Eliza. Tumayo siya, tuwid ang likod, at tinitigan ang lalaking minsang naging mundo niya. Hindi na ito ang lalaking pinangarap niya. Kinuha niya ang sobre at inihagis ito pabalik sa dibdib ni Ramon na naging dahilan upang magkalat ang mga perang papel sa paanan nito. Mula sa kanyang tagong drawer, kinuha ni Eliza ang isang manipis na folder
na naglalaman ng mga dokumentong matagal na niyang inihanda, ngunit palaging nag-aatubiling ilabas. Ito ay ang mga papeles ng annulment. Kinuha niya ang isang ballpen. Ang kanyang mga kamay ay matinding nanginginig, ngunit buong lakas niyang idiniin ang dulo ng panulat sa papel upang hindi mahalata ang kanyang takot at sakit. Sa bawat diin ng ballpen, tila itinititik din niya ang paglaya ng kanyang sariling kaluluwa. Matapos pirmahan, inihagis niya ang mga papeles sa mukha ni Ramon. Aalis ako sa bahay na ito dahil hindi na ako makahinga sa parehong hangin na nilalanghap ninyong mga sinungaling. Ipinapaubaya ko na sa inyo ang bahay na ito. Tutal dito kayo magaling. Ang mang-agaw ng pinaghirapan ng iba. Pero kukunin ko ang buong pagmamay-ari ng lumang paggawaan ng palayok ng pamilya ko. Iyon lang ang akin at hindi nyo yun makukuha kailanman. Ang tinig ni Eliza ay malamig, buo at hindi kakikitaan ng anumang pag-aalinlangan. Nang marinig ang tungkol sa lumang paggawaan ng palayok, isang kakaibang reaksyon ang lumitaw sa mukha ni Clarice. Namutla ito ng bahagya at napalunok. Tila may isang malaking lihim na nakabaon sa lupang yon na kinatatakutan niyang matuklasan. Ngunit hindi na ito pinansin ni Eliza. Binitbit niya ang kanyang maliit na maleta at naglakad palabas ng pinto nang hindi lumilingon pabalik. Habang humahakbang siya palayo sa kwartong naging saksi sa kanyang mga luha, nahagip ng kanyang paningin ang refleksyon ni Clarice sa salamin ng pasilyo. Nakangiti ito ng nakakaloko, palihim na hinihimas ang sariling tiyan na parang isang reyna na nagtagumpay sa pag-angkin ng trono. Isang nangiting nagbabanta ng mas marami pang kasamaan. Ngunit sa paglabas ni Eliza sa tarangkahan, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa gawin ng lumang paggawaan ng palayok. Tila tinatawag siya pabalik sa kanyang tunay na tahanan. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila yumayakap sa nangungulilang kaluluwa ni Elizara nang buksan niya ang mga luma at kinakalawang na bintana ng paggawaan ng palayok. Ang alikabok na naiwan ng mahabang panahon ay sumayaw sa sinag ng araw na pilit sumusungaw sa siwang ng bubong. Gamit ang isang lumang basahan, tahimik niyang pinunasan ang mga naiwang gamit ng kanyang yumaong ama. Sa bawat paggalaw ng kanyang mga nanginginig na kamay, pakiramdam niya ay inaalis niya rin ang mga alaala ng 10 taong iginugol niya sa pamilyang nagtapon sa kanya na parang isang walang kwentang bagay. Ang katahimikan sa loob ng paggawan ay napakabigat. Isang uri ng katahimikan na sumasakal sa kanyang dibdib hanggang sa mahirapan siyang huminga. Siya ay nag-iisa sa gitna ng mga walang buhay na hulmahan, pilit na hinahanap ang sariling halaga na tinangay ng asawang pinag-alayan niya ng lahat. Mula sa hindi kalayuan, sa tapat ng panaderya kung saan nag-iinit ang sariwang tinapay, ay namumuo ang isang mapait na usapan. Sumilip si Eliza mula sa siwang ng pinto at nakita ang mga pamilyar na mukha ng kanyang mga kapitbahay. Ang kanilang mga bibig ay mabilis na gumagalaw, nagpapalitan ng mga salitang higit pa sa patalim kung makasugat sa pagkatao. Sayang maganda sana si Eliza, mabait, kaso baog, kaya walang silbi ang ganda o hindi makabigay ng tagapagmana sa asawa. Wika ng isang ginang habang nag-aabot ng barya sa tindera. Kaya hindi mo rin masisisi si Ramon kung humanap ng iba. Lalaki yon kailangan ng anak, karapatan niya yon. Sagot naman ng isa pa, nang may tonong nangaasar. Ang bawat pantig na pumapasok sa pandinig ni Eliza ay tila mabibigat na batong inihahampas sa kanyang dibdib. Napakuyom siya ng kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Nanlamig ang kanyang buong katawan at gusto na lamang niyang lamunin siya ng lupa upang matakasan ang malupit na panghuhusga ng mundong hindi naman alam ang buong katotohanan ng kanyang mga sakripisyo. Bago pa man tuluyang mabuwal si Eliza sa bigat ng kanyang nararamdaman, isang pamilyar at matapang na bulto ang dumating. Si Manang Rosa, ang matandang nag-alaga sa kanya mula pa noong bata siya,
ay matalim na tinitigan ang mga nag-uusap na kababaihan. Mga walang hiya kayo. Ang aga-aga ay mga buhay nang may buhay ang inaatupag ninyo. Kung linisin nyo kaya ang mga sarili ninyong bakuran bago kayo mangialam sa pamilyang hindi nyo naman pinapakain, mga tsismosa. Ang matapang na panunumbat ni Manang Rosa ay nagpatahimik sa mga kababaihan na dali-daling naglakad palayo habang nakayuko sa labis na kahihiyan. Pagkapasok ng matanda sa loob ng pagawaan, hindi na ito nagsalita. Niyakap niya ng mahigpit si Eliza. Sa yakap na yon na puno ng pag-unawa at purong kalinga, tuluyang gumuho ang makapal na pader ng katatagan ni Eliza. Ang mga luhang buong gabi niyang pinipigilan ay umagos ng walang pakundangan. Nanginig ang kanyang mga balikat at ang kanyang paghikbi ay ibinaon niya sa balikat ni Manang Rosa. Wala siyang ibang maramdaman kundi ang init ng luha na naghuhugas sa kanyang sugatang puso. Isang malalim na paglaya mula sa pagpapanggap na siya ay matapang. Matapos maubos ang kanyang mga luha at humupa ang bigat sa kanyang dibdib, naiwan si Eliza sa harap ng isang malaking bulto ng lumang putik. Hinubad niya ang kanyang mga sapatos. Ipinaubaya niya ang kanyang mga paa sa malamig at mamasa-masang lupa at doon niya ibinuhos ang lahat ng puot, kalungkutan at pangungulila. Nagsimula siyang magmasa. Ginamit niya ang buo niyang lakas, idiniin ang kanyang mga talampakan, kinakapa ang tekstura ng lupa na tila ba ito ang nag-iisang bagay na nakakaintindi sa kanya ngayon. Nang lumuhod siya upang ipagpatuloy ang pagmamasa, gamit ang kanyang mga nanginginig na kamay, naramdaman niya ang pagkapit ng putik sa ilalim ng kanyang mga kuko. Sa sandaling iyon, tinitigan ni Eliza ang kanyang sariling mga kamay na nababalot ng kulay kapeng dumi. Isang mapait ngunit malayang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napagtanto niya na ang putik na ito, gaano man karumiting na ng mga mapanghusgang mata, ay mas malinis pa kaysa sa budhi ng mga taong nanakit at nagtapon sa kanya. Ang putik na ito ay nagbibigay ng buhay at sining, samantalang ang mga taong iyon ay nagbibigay lamang ng walang katapusang pasakit. Habang abala siya sa paghulma ng kanyang unang obra na sumisimbolo sa kanyang muling pagbangon, isang makinis at itim na sasakyan ang tahimik na huminto sa tapat ng kalsada mula sa labas ng pagawaan. Sa loob ng madilim na salamin nito, isang lalaki ang seryosong nagmamasid sa kanyang mga galaw. Ang mga mata ng estranghero ay puno ng malalim na pagkamangha sa dedikasyon ng babaeng nababalot ng putik, ngunit nag-uumapaw sa sining at pighati. Hindi ito napansin ni Eliza dahil sa matinding pagod na unti-unting kumakain sa kanyang katawan matapos ang maghapong pagtatrabaho. Nang subukan niyang tumayo upang abutin sa mataas na estante ang isang lumang palayok na ginawa pa ng kanyang ama, nanghina ang kanyang mga tuhod. Nadulas ang makinis na palayok mula sa kanyang mga kamay at bumagsak sa sementadong sahig. Nahati ito sa maraming maliliit at matatalas na piraso. Imbes na mabigla o maiyak sa nangyari, dahan-dahang napaluhod si Eliza. Tinitigan niya ang mga basag na piraso ng palayok na nakakalat sa sahig. Sa mga durog na bahaging iyon, nakita niya ang kanyang sarili, wasak, walang halaga sa paningin ng iba, at naiwang mag-isa sa dilim. Paano kaya niya bubuuin muli ang isang bagay na tuluyan nang nawasak ng panahon at ng kawalan ng pagmamahal? Nakatitig pa rin si Elizara sa mga basag na piraso ng palayok na nakakalat sa sementadong sahig ng kanyang pagawaan. Ang bawat lamat at pagkawasak ay tila matalas na salamin na nagpapakita ng kanyang sariling kinahinatnan. Habang nakaluhod siya roon, ang ingay ng mga sasakyan sa labas ay tila naglaho, napalitan ng isang payapa at kalmadong presensya. Isang anino ang dahan-dahang humakbang papasok sa siwang ng pinto. Ang pagdating ng isang estranghero ay nagpabalik sa diwa ni Eliza. Mabilis niyang pinunasan ang mga natirang luha sa kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay na puno ng putik. Isang matangkad na lalaki nakasuot ng simpleng ngunit formal na polo na sumasalamin sa kasimplehan ng isang maginoo mula sa Maynila. Ang tahimik na nagmamasid
sa kabuuan ng lugar. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng malalim na pagkamangha, hindi sa dumi ng paligid, kundi sa kasaysayan at sining na nakakubli sa bawat sulok ng lumang pagawaan. Sarado pa po ang tindahan, pasensya na. Malamig at may halong pag-iwas na wika ni Eliza habang pilit na inaayos ang sarili. Wala siyang lakas upang harapin ang sinuman ngayon, lalo na ang isang taong hindi niya kilala na maaaring isa na namang mapanghusgang mata sa bayan ng Vigan. Ngunit imbes na tumalikod at umalis, marahang humakbang palapit ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay dumapo hindi kay Eliza, kundi sa mga basag na piraso ng palayok sa sahig. May isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ngiting nanunuya, kundi isang nanangiting puno ng pag-unawa. Sayang, napakaganda pa naman ng pagkakagawa. Pero alam mo ba? Sa Japan, kapag nabasag ang isang mahalagang bagay, hindi nila ito tinatapon. Inaayos nila ito gamit ang ginto. Malumanay na sabi ng estranghero. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagbibigay ng ginhawa sa gitna ng mainit na araw. Tinatawag nila itong kintsugi. Para sa kanila, ang mga lamat at sugat ng isang bagay ay hindi dapat itago. Dahil ito ang nagpapatunay na dumaan man ito sa matinding pagkasira, maaari itong mabuo muli at maging mas maganda kaysa noon. Ang mga salitang iyon ay tila isang mainit na yakap na tumagos sa nanlalamig na puso ni Eliza. Sa unang pagkakataon, mula nang gumuho ang kanyang mundo, may isang taong nagparamdam sa kanya na ang pagiging basag ay hindi katumbas ng pagiging walang kwenta. Tiningnan niya ang lalaki nang may katanungan sa kanyang mga mata, isang tahimik na pag-amin sa sarili na ang mga salitang iyon ay siya mismong kailangan niyang marinig. Napansin ng estranghero ang matinding pagod at bahid ng putik sa pisngi ni Eliza. Mula sa bulsa ng kanyang polo, maingat siyang naglabas ng isang malinis at gintong kulay na panyo. Imbes na ipunas ito ng direkta sa mukha ni Eliza, isang kilos na maaring makapagpababa ng dignidad ng isang babaeng hindi pa niya lubos na kilala. Iniabot lamang niya ito sa hangin. Umiwas siya ng tingin. Tinuon ang pansin sa mga sining na nakasabit sa dingding upang bigyan ng espasyo at kalayaan si Eliza na linisin ang kanyang sarili nang walang nadaramang hiya. Ang simpleng paggalang na yon ay nagdulot ng isang hindi pamilyar na init sa dibdib ni Eliza. Isang kilos ng purong respeto na matagal na niyang hindi naranasan mula sa sariling asawa. Nanginginig ang mga daliri ni Eliza nang tanggapin niya ang panyo. Ang dampi ng malambot na tela sa kanyang balat ay tila naghuhugas hindi lamang ng dumi, kundi maging ng kanyang matinding pighati. Nang maramdaman ng lalaki na tapos na si Eliza, muli siyang lumingon at tahimik na lumuhod sa harap nito. Hindi siya nagsalita. Unti-unti niyang tinulungan si Eliza na pulutin ang mga basag na piraso ng palayok. Tila ipinapakita na handa siyang tumulong sa pagbuo ng anumanang nawasak. Habang inaabot niya ang isang bahagi ng palayok, natigilan ang lalaki. Matagal niyang tinitigan ang isang partikular na disenyo na nakaukit sa gilid ng putik. Kumunot ang kanyang noo, tila ba ang hugis, at kurbang yon ay nagdadala ng isang pamilyar na alaala mula sa malayong nakaraan. May isang tanong na naglalaro sa kanyang isipan. Saan niya nakita ang eksaktong disenyong ito noon? Ngunit bago pa man niya mabanggit ang kanyang iniisip, tumayo na siya at nagpaalam ng may lubos na paggalang. Bago tuluyang lumisan ng estranghero, maingat niyang ipinatong ang isang maliit na papel sa ibabaw ng lumang mesa. Nanatiling tahimik si Eliza habang pinagmamasdan ang bulto ng lalaki na tuluyang naglaho sa liwanag ng araw. Nang makalayo ito, dahan-dahang lumapit si Eliza sa mesa at kinuha ang iniwang calling card. Binasa niya ang nakasulat doon. Severino Lontok, isang sikat na art curator mula sa Maynila. Ang pagkabigla ay nabalot ng isang kakaibang pakiramdam na matagal nang natutulog sa kanyang dibdib. Habang mahigpit niyang hawak ang panyong naiwan ng lalaki,
Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Babalik kaya ang taong ito para sa kanyang mga sining nagawa sa putik? O babalik ito para sa kanya? Ang gintong kulay ng panyo ni Severino ay kumislap sa ilalim ng sinag ng araw, tila nagdadala ng pangako ng isang bagong simula at pag-asa. Sa loob ng marangyang bahay na dating pinaghaharian ng katahimikan at simpleng pamumuhay, ngayon ay umaalingaw-ngaw ang matinis na reklamo ni Clarice. Nakaupo siya sa sofa habang nakapalibot ang iba't ibang magazine ng mga mamahaling alahas at damit. Ang simoy ng hangin sa loob ng sala ay tila bumibigat sa bawat pagdadabog niya kapag hindi niya nakukuha ang kanyang gusto. Tiningnan niya si Ramon nang may halong pagkadismaya at itinuro ang isang kumikinang na kwintas sa pahina ng magazine. Hon, kailangan ko itong bilhin para sa dinner party ng mga amiga ko sa susunod na linggo. Nakakahiya naman kung magmumukha akong basahan doon. Asawa ako ng isang engineer. Dapat lang na maging presentable ako. 'Di ba? Ang kanyang tono ay pinaghalong paglalambing at panggigipit, isang lason na unti-unting pumapatay sa pasensya ni Ramon. Napahawak na lamang si Ramon sa kanyang sentido habang nakatitig sa nagkumpulang bills sa ibabaw ng mesa. Ang kanilang savings na inipon nila ni Eliza sa loob ng 10 taon ay tila tubig na mabilis na nauubos sa loob lamang ng ilang buwan. Clarice, kakabili lang natin ng bagong sasakyan noong nakaraang buwan. Hindi ba pwedeng magtipid muna tayo? Malaki na ang nagagastos natin. Mahina ngunit may diin na pakiusap ni Ramon. Ngunit bago pa man makasagot si Clarice, sumabat na si Doña Carmen mula sa kusina. Bitbit ang isang plato ng merienda para sa kanyang manugang. Ano ka ba naman, Ramon? Naglilihi ang asawa mo. Ipagkakait mo ba ang kaunting kasiyahan sa ina ng magiging apo ko? Hayaan mo na siya. Para naman yan sa reputasyon ng pamilya natin. Napabuntong hininga na lamang si Ramon at tumayo upang umiwas sa diskusyon. Habang naglalakad siya palabas ng sala, nahagip ng kanyang paningin ang bagong biling sapatos ni Clarice na nakakalat sa sahig. Isang pares ng mamahaling heels na halos hindi pa nasusuot. Dinampot niya ito at pinagmasdan. Sa makinis at malinis na balat ng sapatos, biglang pumasok sa kanyang alaala ang imahe ng mga paa ni Eliza. Ang mga paa ng kanyang dating asawa ay laging puno ng putik, magaspang, at tila pagod na pagod mula sa maghapong pagtatrabaho sa pagawaan. Noon, ikinahihiya niya ang mga paang yon kapag may bisita. Ngunit ngayon, habang hawak ang sapatos na simbolo ng luho, napagtanto niyang ang dumi sa paa ni Eliza ay simbolo ng pagmamahal at sakripisyo para sa kanya. Ang mga paa ni Clarice ay makinis at mabango, ngunit ito naman ang yumuyurak sa kanyang bulsa at kapayapaan. Sa kabilang dako ng bayan, sa luma at maalikabok na paggawaan ng palayok, ibang klase ng init ang nararamdaman. Hindi init ng ulo, kundi init ng pagtutulungan. Dumating si Severino hindi bilang isang tanyag na curator, kundi bilang isang kaibigan na handang madumihan ang kamay. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt na ngayon ay nababahiran na ng uling at alikabok. Habang tinutulungan si Eliza na kumpunihin ang lumang pugon na matagal nang hindi nagagamit. Ang pawis na tumatagaktak sa noo ni Severino ay hindi niya alintana habang maingat niyang inaayos ang mga laryo ng pugon. Alam mo, Eliza, noong nabubuhay pa ang asawa ko, mahilig din siyang magkumpuni ng mga sirang gamit. Kwento ni Severino habang nagpapahinga sila saglit at umiinom ng tubig. Ang kanyang boses ay may halong lungkot, ngunit puno ng pagmamahal. Lagi niyang sinasabi na ang pag-aayos daw ay isang paraan ng pagpapakita na hindi mo sinusukuan ang isang bagay o ang isang tao. Napatigil si Eliza sa paghahalo ng gintong pandikit para sa kanyang kintsugi project. Tumingin siya kay Severino at nakita ang sinseridad sa mga mata nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang may nakakaintindi sa bigat na kanyang dinadala. Nagkangitian sila, isang nangiti
na walang halong mali siya, ngunit puno ng koneksyon. Napuno ang paggawaan ng kanilang mahihinang tawanan nang aksidenteng mapahira ni Eliza ng kaunting uling ang ilong ni Severino. Ang tunog ng kanilang halakhak ay musika sa isang lugar na matagal nang binalot ng katahimikan. Habang lumalalim ang gabi, natapos ni Eliza ang kanyang unang obra gamit ang sining ng kintsugi. Ang dating basag na palayok ay nabuo muli at ang mga lamat nito ay nagniningning na ngayon dahil sa gintong ipinantapal niya. Tingnan mo, bulong ni Severino habang nakatayo sa likuran ni Eliza. Hindi masyadong malapit ngunit sapat para maramdaman ang kanyang presensya. Mas maganda na siya ngayon kaysa noong bago pa siya. Ang mga sugat niya ang nagbigay sa kanya ng halaga. Napaluha si Eliza, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagtanggap. Naramdaman niya ang unti-unting paghilom ng kanyang puso. Tila ba ang gintong ginamit niya sa palayok ay dumadaloy din sa kanyang sariling mga sugat. Samantala, sa loob ng kwarto ni Clarice, habang tulog na ang lahat, palihim siyang may kausap sa telepono. Ang boses niya ay mahina, halos pabulong, ngunit puno ng pagmamadali. Oo, huwag kang mag-alala. Konting tiis na lang. Pututin ko muna ang lahat ng kaya kong makuha sa pamilyang ito bago tayo umalis. Siguraduhin mong handa na ang lahat pagdating ng oras. Ibinaba niya ang telepono at hinimas ang kanyang tiyan. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mukha sa dilim. Sa labas ng paggawaan ng palayok, isang sasakyan ang dahan-dahang huminto. Si Ramon, na hindi makatulog dahil sa bigat ng kanyang mga problema, ay nagmaneho papunta sa lugar na dati niyang tinatawag na tahanan. Mula sa bintana ng kanyang sasakyan, natanaw niya ang liwanag sa loob ng paggawaan. Nakita niya si Eliza at Severino. Nakita niya kung paano tumawa si Eliza. Isang tawa na puno ng gaan at liwanag. Isang tawa na matagal na niyang hindi naririnig nung magkasama pa sila. Nakikita niya ang paggalang at paghanga sa mga mata ni Severino habang nakatingin kay Eliza, isang tingin na alam ni Ramon ay matagal na niyang ipinagkait sa kanyang asawa. Ang selos at pagsisisi ay sabay na kumurot sa kanyang puso. Tila isang mainit na bakal na idiniin sa kanyang dibdib. Nais niyang bumaba at magwala, ngunit wala siyang lakas. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang babaeng tumatawa sa loob ay hindi na ang babaeng iniwan niya sa dilim. Siya na ang nasa dilim ngayon, at ang babaeng kanyang tinapon ay siya namang unti-unting nagliliwanag. Ang umaga sa lumang paggawaan ng palayok ay karaniwang payapa, puno ng amoy ng basang lupa at ng mainit na kape. Ngunit sa araw na ito, ang hangin ay naging mabigat at masangsang sa pagdating ng isang hindi inaasahang panauhin. Pumasok si Clarice nang walang pasintabi. Ang tunog ng kanyang mamahaling takong ay lumilikha ng nakaiiritang ritmo sa sementadong sahig. Suot ang isang makintab na bestida at puno ng alahas na binili gamit ang perang dapat sana ay para sa kinabukasan ng mag-asawang Abadia. Inilibot niya ang kanyang paningin na tila nandidiri sa alikabok ng paligid. Ang balita tungkol sa isang mayamang lalaki mula sa Maynila na madalas bumisita kay Eliza ay mabilis na kumalat sa bayan at ang inggit ay isang lason na hindi nagpatulog kay Clarice. Hindi niya matanggap na ang babaeng inagawan niya ng asawa at bahay ay tila umaahon habang sila ni Ramon ay unti-unting nalulunod sa mga bayarin. Akala ko ba ay naghihirap ka na, Ate Eliza? Ang matapobreng bati ni Clarice habang pinapasadahan ng daliri ang isang estante, nag-iiwan ng marka sa alikabok. Pero balita ko, may bago kang sponsor. Bilis naman yata. Siguro kaya hindi ka magkaanak noon kasi iba talaga ang hilig mo, ano? Ang bawat salita ay puno ng mali siya. Sinadyang idisenyo upang insultuhin ang dangal ni Eliza. Ngunit hindi tulad noon. Hindi yumuko si Eliza. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Ang mga kamay ay puno ng putik, ngunit ang kanyang likod ay tuwid. At ang kanyang mga mata
ay malamig na nakatitig sa kabit ng kanyang asawa. Ang katahimikan ni Eliza ay mas lalong nagpainit sa ulo ni Clarice. Lumapit si Clarice sa gitna ng silid kung saan nakatanghal ang pinakamagandang obra na natapos ni na Eliza at Severino, ang palayok na sumailalim sa sining ng kintsugi. Ang mga gintong lamat nito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, isang simbolo ng kagandahan mula sa pagkawasak. Ito ba yon? Ang pangit naman. Mapangutyang komento ni Clarice habang hinahawakan ang palayok. Basag na nga. Pinilit pang buuin. Parang buhay mo lang, pilit na pilit. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang kamay, kunwaring nadulas si Clarice at tinabig ang palayok. Isang matinis at masakit na tunog ng pagkasira ang bumasag sa katahimikan ng silid habang ang obra maestra ay bumagsak sa sahig at muling nagkawatak-watak. Nagkalat ang mga piraso ng luwad at ginto sa paanan ni Eliza. Oops, sorry, wika ni Clarice na may pekeng gulat, ngunit ang kanyang mga labi ay nakakurb sa isang nangising puno ng tagumpay. Mukhang malas ka talaga sa mga bagay na binubuo mo. Lahat nasisira. Hinihintay niyang umiyak si Eliza, hinihintay niyang lumuhod ito at magmakaawa o magalit ng parang baliw. Ngunit nagkamali siya. Huminga ng malalim si Eliza. Tiningnan niya ang mga basag na piraso at pagkatapos ay dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin kay Clarice. Wala nang luha, wala nang takot. Ang dating Eliza na sunod-sunuran ay namatay na noong gabing pinalayas siya sa sarili niyang pamamahay. Maari mong basagin ang mga palayok ko, Clarice. Mahinahon, ngunit matalim na wika ni Eliza. Ang kanyang boses ay may bigat na nagpatindig sa balahibo ni Clarice. Maari mong agawin ang asawa ko, ang bahay ko, at ang pera ko. Pero hindi mo na kayang basagin ang pagkatao ko. Dahil ang Eliza na nakikita mo ngayon ay binuo na ng apoy at sakit na hindi mo kailanman maiintindihan. Humakbang palapit si Eliza kay Clarice at sa unang pagkakataon, si Clarice ang napaatras. Lumabas ka sa paggawaan ko. Pribadong pag-aari ito. Kapag hindi ka pa umalis sa loob ng 5 segundo, ipapakaladkad kita sa mga barangay tanod dahil sa trespassing at malicious mischief. Subukan mo ako, Clarice. Wala na akong mawawala. Kaya wala na rin akong kinatatatakutan. Ang banta ni Eliza ay hindi isang sigaw, kundi isang bulong ng katotohanan na mas nakakatakot kaysa sa anumang galit. Akmang sasagot pa sana si Clarice nang biglang dumilim ang pintuan dahil sa pagdating ng isang bulto. Si Severino. Nakatayo ito sa may pintuan. Saksi sa buong pangyayari. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang presensya ay nagpapalabas ng awtoridad na hindi matatawaran. Nang dumapo ang tingin ni Clarice kay Severino, biglang namutla ang kanyang mukha. Ang kanyang mapangahas na ngisi ay napalitan ng isang pamilyar na takot. Tila nakakita siya ng multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Clarice. Inayos ang kanyang bag at dali-daling naglakad palabas nang hindi na muling nagsalita. Tila ba hinahabol siya ng sarili niyang anino. Naiwan si Eliza na nakatayo sa gitna ng mga basag na piraso. Agad na lumapit si Severino, hindi upang habulin ang babaeng tumakbo, kundi upang damayan si Eliza. Akmang yuyuko si Eliza para pulutin ang mga kalat, ngunit pinigilan siya ni Severino sa pamamagitan ng marahang paghawak sa kanyang siko. "Huwag," malumanay na sabi ni Severino. "Hayaan mong tulungan kita at huwag kang manghinayang sa nasira. Ang sining, katulad ng buhay, ay hindi natatapos sa pagkakabasag." Lumuhod silang dalawa, hindi bilang amo at trabahador, kundi bilang magkatuwang. Habang pinupulot nila ang mga piraso, nagsalita si Severino ng isang bagay na nagpatigil sa mundo ni Eliza. "Eliza, ang obrang ito, kahit basag o lalo na dahil basag, at bubuuin nating muli, ito ang gusto kong maging sentro ng exhibit sa Maynila. Isasama kita. Oras na para makita ng mundo kung sino ka talaga. Ito na ang magpapabago ng buhay mo."
Inabot ni Severino ang isang imbitasyon na may gintong letra. Nakaukit doon ang pangalan ng exhibit, Ang Muling Pagsilang. Sa labas, ang hangin ay umihip ng malakas, tinatangay ang alikabok ng nakaraan, habang si Clarice ay nanginginig sa loob ng kanyang sasakyan. Hawak ang kanyang cellphone at nanginginig ang mga daliri habang tinititigan ang litrato ng isang lalaking kamukhang-kamukha ni Severino. Ang liwanag ng mga kristal na aranya sa loob ng isang sikat na art gallery sa Maynila ay tila nagniningning bilang pagpupugay sa pagdating ng isang bagong bituin. Sa gitna ng bulwagang puno ng mga kilalang personalidad at mayayamang kolektor, nakatayo si Elizara, hindi bilang ang babaeng iniwan at inapi sa vegan, kundi bilang isang obrang hinulma ng panahon at katatagan. Suot niya ang isang eleganteng Filipiniana na gawa sa pinong pinya. Ang kulay nito ay tila gatas na bumabalot sa kanyang morenang balat. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod dahil sa trabaho, ay nakalugay ngayon sa malambot na alon na humahaplos sa kanyang balikat. Wala nang bakas ng putik sa kanyang mga kuko. Ang naroon na lamang ay ang kalyo ng pagsisikap na ngayon ay tinitingala bilang marka ng isang tunay na alagad ng sining. Sa gitna ng entablado, nakatanghal ang kanyang obra maestra, ang palayok, na pilit winasak ni Clarice, na ngayon ay nabuo muli sa pamamagitan ng ginto. Ang mga lamat nito ay kumikinang sa ilalim ng spotlight, tila mga ugat ng liwanag na dumadaloy sa katawan ng luwad. Nagsalita si Severino sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki habang ipinapakilala si Eliza. Ang sining ay hindi lamang tungkol sa ganda, wika niya habang nakatingin ng diretso kay Eliza. Ito ay tungkol sa kakayahang bumangon matapos madurog. Ipinakikilala ko sa inyo ang babaeng nagpatunay na ang mga sugat ay maaaring maging ginto. Ang palakpakan ng mga tao ay tila ulan na bumuho sa tigang na lupa ng puso ni Eliza nang ibinenta ang kanyang obra sa isang halagang hindi niya kailanman inakala na kikitain niya sa buong buhay niya. Napagtanto ni Eliza na ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa kakayahan niyang magkaanak, kundi sa kakayahan niyang lumikha ng ganda mula sa sakit. Matapos ang programa, dahan-dahang lumabas si Eliza sa balkonahe ng gusali upang huminga ng sariwang hangin at takasan ng ingay ng pagdiriwang. Ang tanawin ng Maynila sa gabi ay puno ng libu-libong ilaw, ngunit ang kanyang isipan ay payapa na. Naramdaman niya ang pagtabi ni Severino. Hindi ito nagsalita agad. Hinayaan lang nilang dalawa na ang simoy ng hangin ang maging tulay sa kanilang pagitan. Nang umihip ang malamig na hangin ng Disyembre, napayakap si Eliza sa kanyang sarili. Sa isang galaw na puno ng respeto at pag-iingat, hinubad ni Severino ang kanyang Amerikana at dahan-dahang ipinatong ito sa mga balikat ni Eliza. Ang init ng tela at ang amoy ng pabango ni Severino ay nagbigay ng pakiramdam ng proteksyon na matagal nang ipinagkait kay Eliza. Salamat, Severino, bulong ni Eliza habang nakatingin sa malayo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, marahil ay nasa putikan pa rin ako ngayon. Ngumiti si Severino at tumingin sa mga mata ni Eliza ng may lalim na higit pa sa pagkakaibigan. Ikaw ang humila sa sarili mo sa putikan, Eliza. Ako lang ang naghawak ng ilaw para makita mo ang daan. Sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga paningin. Walang malisya, walang pagmamadali. Tanging ang dalawang kaluluwang nagkakaintindihan sa wika ng paghilom. Sumandal ng bahagya si Eliza sa railings at bagamat hindi sila magkahawak kamay, ang distansya sa pagitan nila ay napuno ng isang uri ng kilig na hindi nakabatay sa pagnanasa, kundi sa pangakong hindi ka na muling mag-iisa. Habang ninanamnam ni Eliza ang tamis ng kanyang tagumpay, sa kabilang panig ng mundo, ang tadhana ay nagsisimula ng maningil. Sa loob ng isang tahimik na silid sa vegan, nanginginig ang kamay ni Ramon habang hawak ang kanyang telepono. Ang pangalan ni Dr. Baltasar ang nakasulat sa screen. Ang doktor ay kaibigan niya mula pa noong kolehiyo
At kilala niya ito bilang isang taong hindi tumatawag ng 10 oras ng gabi kung walang matinding dahilan. Sinagot niya ang tawag at ang boses ng doktor sa kabilang linya ay seryoso at may dalang babala. Ramon, kailangan mong pumunta sa ospital ngayon din. May kinalaman ito sa mga test results na ipinagawa ko ng palihim base sa hinala ko. Hindi mo magugustuhan ang malalaman mo, pero karapatan mong malaman ang totoo bago pa mahuli ang lahat. Bago pa man makasagot si Ramon, isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng kanilang bahay. Nanggaling ito sa kwarto ni Clarice. Kumaripas ng takbo si Ramon at nadatnan si Clarice na namimilipit sa sakit habang hawak ang kanyang tiyan. Ang tubig sa paanan nito ay senyales na ang sanggol ay nagpupumilit ng lumabas kahit hindi pa ito kabuwanan. Ang mukha ni Clarice ay putla sa takot, hindi lamang dahil sa sakit ng panganganak, kundi dahil sa isang katotohanang pilit niyang tinatakbuhan na ngayon ay hindi na mapipigilan. Ang hiyaw ng sirena ng ambulansya ay pumunit sa katahimikan ng gabi sa Vigan, kasabay ng pagkinang ng mga ilaw ng tagumpay ni Eliza sa Maynila. Ang dalawang magkaibang mundo ay patungo sa isang banggaan na magbabago ng lahat. Ang amoy ng gamot at matapang na alkohol sa loob ng pribadong ospital ay tila sumasakal sa lalamunan ni Ramon habang walang tigil ang kanyang paglalakad ng pabalik-balik sa pasilyo. Bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay nag-iiwan ng mabigat na ritmo ng pagkabalisa. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Carmen, hawak ang kanyang rosaryo, ngunit ang kanyang muka ay hindi kakikitaan ng pag-aalala, kundi ng labis na pananabik. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang sa wakas, mailalabas na sa mundong ito ang tagapagmana ng mga abadiya. Ang batang lalaking magpapatunay na tama ang naging desisyon nilang itapon si Eliza. Tumigil ka nga sa pag-ikot, Ramon. Saway ni Doña Carmen habang inaayos ang kanyang mamahaling alampay. Dapat ay maging masaya ka. Sa oras na lumabas ang apo ko, mapapahiya ang lahat ng mga tsismosang nagsabing baog ang lahi natin. Ang batang ito ang magiging trofeo ng pamilya. Ngunit hindi magawang ngumiti ni Ramon. Ang babala ni Dr. Baltazar sa telepono kanina ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan tulad ng isang tinik na hindi mabunot. Bago pa man siya makasagot sa kanyang ina, bumukas ang pinto ng delivery room. Lumabas si Dr. Baltazar, ang kanyang kaibigan at doktor, ngunit wala ang inaasahang ngiti ng pagbati sa kanyang mukha. Sa halip, ang ekspresyon nito ay seryoso, madilim at puno ng awa. Ramon, kailangan nating mag-usap. Bungad ng doktor. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pag-iingat. Nasa incubator ngayon ang bata. May komplikasyon. Kailangan niya ng agarang pagsasalin ng dugo dahil sa incompatibility. Agad na tumayo si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay puno ng takot para sa kanyang kayamanan. Ano? Kunin niyo ang dugo ng anak ko. Siya ang ama. Natural na magkatugma sila. Huminga ng malalim si Dr. Baltazar bago tumingin ng diretso sa mga mata ni Ramon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila bumibigat ng ilang tonelada. Iyon na nga ang problema, Ramon. Sinuri namin ang dugo ng bata. Type AB ang dugo ng sanggol. Ikaw ay type O. At base sa medical records ni Clarice na hawak namin, siya ay type O rin. Nanigas si Ramon sa kanyang kinatatayuan. Ang mundo sa paligid niya ay biglang bumagal. Ang tunog ng aircon, ang bulungan ng mga nurse sa di kalayuan, ang lahat ay tila naging malabong ugong. Bilang isang taong may pinag-aralan, naintindihan agad ni Ramon ang implikasyon ng sinabi ng doktor. Sa batas ng siyensya at medisina, ang dalawang magulang na may type O na dugo ay hinding-hindi makabubuo ng anak na may type A. Imposible! Walang milagro ang makapagpapaliwanag nito maliban sa iisang katotohanan. Ang ibig mong sabihin? Nanginginig ang boses ni Ramon. Ang kanyang mga tuhod ay tila nagiging tubig. Hindi ko anak ang batang iyon.
Tumango ng marahan si Dr. Baltazar bilang kumpirmasyon. Ang katotohanan ay bumagsak kay Ramon higit pa sa bigat ng guho ng isang gusali. Ang 10 taon ng pagsasama nila ni Eliza, ang pagtataboy niya sa babaeng tunay na nagmahal sa kanya, ang paglustay niya ng kanilang ipon, ang pagkasira ng kanyang pangalan, lahat ng iyon ay para sa isang kasinungalingan. Ipinagpalit niya ang isang diamante para sa isang pirasong bubog na sumugat sa kanya ng malalim. Sa gilid, narinig ni Doña Carmen ang lahat. Ang mata ng babae na laging puno ng yabang at pagmamataas ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa labis na gulat at kahihiyan. Ang apo na ipinagmalaki niya sa buong bayan ng Vigan, ang dahilan kung bakit niya inapis si Eliza ay bunga pala ng katiwalian ng ibang lalaki. Hindi kinaya ng kanyang katawan at dangal ang bigat ng revelasyon. Unti-unting bumagsak ang kanyang katawan sa sahig na wala ng malay sa gitna ng pasilyo, kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga pangarap. "Ma!" Sigaw ni Ramon, ngunit ang kanyang atensyon ay nahati. Ang galit ay sumiklab sa kanyang dibdib, isang apoy na tumutupok sa natitira niyang katinoan. Iniwan niya ang kanyang ina sa pangangalaga ng mga nurse at mabilis na tumakbo patungo sa recovery room kung saan dapat naroon si Clarice. Binuksan niya ang pinto ng padahas, ngunit ang bumungad sa kanya ay isang blangkong kama. Ang mga kumot ay magulo, senyales ng mabilisang pag-alis. Bukas ang bintana at ang mga cabinet ay nakabukas at walang laman. Wala na si Clarice, wala na ang kanyang mga alahas. Mabilis na dinukot ni Ramon ang kanyang cellphone upang tingnan ang kanilang joint bank account. Zero balance, simot. Ni Singkong Duling ay walang itinira ang babaeng pumatay sa kanyang pamilya. Napaupo si Ramon sa sahig ng ospital. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig ng tiles at ang mas matinding lamig ng pag-iisa. Wala na ang inaasahang anak, wala na ang pera, wala na ang asawa, wala na ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, napatingin siya sa nakasabit na telebisyon sa waiting area sa labas ng kwarto. Nasa balita ang isang sikat na art exhibit sa Maynila. Sa screen, nakita niya si Eliza. Napakaganda nito, nakasuot ng eleganteng damit at may ngiting puno ng tagumpay at kapayapaan habang kinakamayan ng mga sikat na tao. Sa tabi nito ay si Severino, ang lalaking nagbigay halaga kay Eliza noong panahong itinapon niya ito. Ang palakpakan ng mga tao sa telebisyon ay tila isang mapait na orkestra na tumutuya sa kanyang kasawian. Ang babaeng tinawag niyang walang silbi ay tinatanghal na ngayon ng mundo, habang siya, ang lalaking nag-akalang nasa kanya na ang lahat, ay naiwang duguan at nag-iisa sa gitna ng sarili niyang kagagawan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ng mga Abadía ay tila mas mabigat pa kaysa sa ingay ng anumang bagyo. Pagpasok ni Ramon, ang dating tahanan na puno ng mga pangarap ay mistulang naging isang malaking libingan ng mga alaala. Walang laman ang mga estante, wala ang mga mamahaling vice na binili ni Clarice, at higit sa lahat, wala na ang init ng pamilyang dati niyang binaliwala. Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang sarili niyang refleksyon sa malaking salamin sa sala, isang lalaking talunan, mugto ang mga mata, at amoy alak. Tinitigan niya ang kanyang sarili, at sa bawat segundong lumilipas, ang puot sa kanyang dibdib ay sumiklab tulad ng isang mabilis na apoy. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at buong lakas na sinuntok ang salamin. Ang tunog ng nababasag na kristal ay pumunit sa katahimikan ng gabi, at ang libu-libong piraso ng bubog ay kumalat sa sahig, kasabay ng pagpatak ng dugo mula sa kanyang mga sugatang kamao. Ngunit ang hapdi ng sugat sa kanyang kamay ay walang-wala kumpara sa pagkadurog ng kanyang pagkatao. Sa ospital, nagising si Doña Carmen sa isang maputlang silid. Ang amoy ng gamot ay humahalo sa pait ng kanyang pagsisisi. Nang makita niya si Ramon,
na nakaupo sa tabi ng kanyang kama, nalugmok at walang imik. Hindi awa ang naramdaman ng matanda, kundi matinding panisi. "Ang tanga mo, Ramon!" Garalgal, ngunit mariing wika ni Doña Carmen habang tumutulo ang luha sa kanyang nangungulubot na pisngi. "Nasaan ang apo ko? Nasaan ang pera natin? Kung hindi ka sana nagpadala sa kati ng katawan mo, sana nasa atin pa si Eliza. Sana may nag-aalaga sa akin ngayon. Sana hindi tayo nagmumukhang basahan sa harap ng buong vegan." Ang bawat salita ng ina ay tila latigo na humahampas sa likod ni Ramon. Ang babaeng nagtulak sa kanya na palayasin si Eliza ay siya ring unang humusga sa kanya ngayon na wala na silang pakinabang. Huli na ang lahat para sa pagsisisi ng isang inang nasilaw sa huwad na ginto. Hindi kinaya ni Ramon ang bigat ng tingin ng kanyang ina. Lumabas siya ng ospital at naglakad sa madilim na kalsada ng Bigan habang bitbit ang isang bote ng alak. Ang kanyang mga hakbang ay pasuray-suray, tila isang bangkang nawalan ng katig sa gitna ng dagat. Sa bawat kanto na kanyang nadaanan, naririnig niya ang mga bulungan ng mga taong dati ay tinitingala siya bilang isang respetadong inhenyero. "Ayan na ang asawang walang bayag," rinig niyang komento ng isang tindera habang nagliligpit ng paninda. Iniwan ng ginto para sa tansong kinakalawang, buti nga sa kakanya. Ang mga tawa ng mga tao ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang tenga. Ang mundo ay umiikot at sa bawat pag-ikot nito, mas lalo siyang ibinabaon sa putik ng kahihiyan. Sa kanyang paglalakad, napadpad ang kanyang mga paa sa tapat ng lumang pagawaan ng palayok. Huminto siya sa ilalim ng isang poste ng ilaw, nagtatago sa dilim tulad ng isang magnanakaw. Mula sa malayo, nakita niya ang pagdating ng isang sasakyan. Bumaba mula rito si Eliza. Iba na ang kanyang aura. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at puno ng takot. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kapayapaan. Sinalubong siya ng mga kapitbahay hindi ng pang-uuyam, kundi ng mga ngiti at pagbati ng paggalang. Kasunod na bumaba si Severino. Nakita ni Ramon kung paano alalayan ni Severino si Eliza, hindi sa paraang possessive, kundi sa paraang puno ng pag-iingat. Tila bahawak nito ang pinakamahalagang porselana sa mundo. Nang makarating sila sa pinto, huminto sandali si Severino at hinalikan si Eliza sa noo. Walang malisya, walang pagnanasa, kundi isang dalisay na pagmamahal at respeto. Napahawak si Ramon sa kanyang dibdib. Ang eksenang yon ay dumurog sa kanya ng higit pa sa pagkawala ng pera o ng anak. Nakita niya ang kanyang sarili sa kawalan. Siya dapat ang nasa pwesto na yon. Siya dapat ang nag-aalaga kay Eliza. Ngunit ang karapatang iyon ay matagal na niyang sinunog. Bumagsak ang tuhod ni Ramon sa malamig na semento. Ang alak sa kanyang tiyan ay umaakyat sa kanyang lalamunan kasabay ng kanyang mga hikbi. Umiyak siya ng walang tunog. Ang kanyang balikat ay yumanig sa bigat ng pagsisisi na hindi na kailanman mababawi. Habang nakalugmok siya sa lupa, isang asong gala ang lumapit sa kanya. Inamoy siya nito sandali. Tiningnan siya gamit ang mga matang tila na awa. At pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Kahit ang isang asong walang tahanan ay ayaw dumamay sa isang tulad niya. Siya ay mas mababa pa sa hayop. Siya ay isang taong nagtapon ng biyaya. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdadalamhati, ang hangin ay biglang umihip ng malakas at marahas. Ang mga dahon ng puno ay nagsimulang sumayaw ng magulo at ang langit ay nagdilim bilang babala ng isang paparating na unos. Sa balita kanina, isang malakas na bagyo ang inaasahang tatama sa Vigan ngayong gabi. Napatingin si Ramon sa bubong ng lumang pagawaan ni Eliza. Narinig niya ang isang mahinang paglagutok mula sa itaas. Tila ang mga lumang kahoy ay nagrereklamo sa bigat ng panahon at paparating na hangin. Ang bubong na sumisilong sa babaeng kanyang sinaktan ay nanganganib na bumigay. Sa gitna ng paparating na dilubyo, kakayanin ba ng lumang istruktura ang galit ng kalikasan?
O ito na ang huling gabi ng paggawaan na bumuhay sa kanilang lahat? Ang kalikasan ay tila nakikidalamhati sa wasak na puso ng bayan ng vegan. Ang marahang ambon ay naging isang marahas na unos na humahagupit sa bawat kabahayan. Ang mga puno ay sumasayaw sa galit ng hangin at ang mga lumang yero ng bubong sa buong bayan ay lumilikha ng nakakatakot na alingawngaw sa gitna ng kadiliman. Sa isang iglap, ang buong vegan ay nilamon ng dilim nang bumigay ang supply ng kuryente. Sa loob ng paggawaan ng palayok, tanging ang liwanag mula sa isang kandila at sa flashlight na hawak ni Manang Rosa ang nagsisilbing pag-asa. Si Eliza ay abala sa paglilipat ng kanyang mga natapos na obra sa mas ligtas na lugar, habang ang bawat paghampas ng hangin sa labas ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Diyos ko, Eliza, mukhang matindi ang bagyong ito. Nanginginig ang boses ni Manang Rosa habang pilit na isinasara ang isang bintanang pilit, binubuksan ng hangin. Sana ay kayanin ng luma nating bubong. Tila dininig ng masamang panahon ang kanilang pangamba. Isang napakalakas na bugso ng hangin ang yumanig sa buong paggawaan at kasunod nito ay ang nakapanlulumong tunog ng pagkapunit ng yero. Isang malaking butas ang nabuo sa bubong at ang malamig na tubig ulan ay nagsimulang pumatak ng walang tigil sa gitna mismo ng silid, direktang tumatama sa mga pinatutuyong luwad ni Eliza. Ang kanyang mga pinaghirapan ay nanganganib na matunaw at bumalik sa pagiging putik. Sa gitna ng kanilang pagkasindak, isang anino ang biglang lumitaw sa may pintuan. Isang bulto ng lalaking basang-basa sa ulan. Ang kanyang damit ay dumidikit sa kanyang katawan. At ang kanyang muka ay seryoso at puno ng determinasyon. Si Ramon. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nagtama ang kanilang mga mata ni Eliza, isang saglit na puno ng libu-libong emosyon, gulat, awa, at isang malamig na pader ng pag-iwas. Bago pa man makapagsalita si Eliza, mabilis na kinuha ni Ramon ang isang lumang hagdanan at isang martilyo mula sa sulok. Ramon, anong ginagawa mo? Delikado, sigaw ni Eliza, ngunit ang kanyang boses ay tila kinain ng ugong ng hangin. Hindi lumingon si Ramon. Inilabas niya ang hagdan at walang takot na sinimulang akyatin ito patungo sa bubong, sa gitna mismo ng hagupit ng bagyo. Nakita ni Eliza ang panginginig ng mga kamay nito dahil sa lamig, ngunit ang kanyang mga galaw ay tiyak at hindi nag-aalinlangan. Nais siyang pigilan ng puso ni Eliza, ngunit isang bahagi ng kanyang isip ang pumipigil sa kanya. Isang paalala na ang lalaking ito ang siya ring nag-iwan sa kanya sa gitna ng sarili niyang bagyo noon. Habang nakatitig si Eliza sa anino ni Ramon sa bubong, isa pang sasakyan ang huminto sa tapat ng paggawaan. Mabilis na bumaba si Severino, bitbit ang makakapal na lona at malalaking flashlight. Ang kanyang pagdating ay hindi pa dalos-dalos, kundi handa at puno ng pag-aalala. Eliza, are you okay? Bungad niya at agad na tinakpan ng kanyang katawan si Eliza mula sa ulang pumapasok sa loob. Ang pagdating ni Severino ay hindi pa dalos-dalos, kundi handa at puno ng pag-aalala. Eliza, are you okay? Bungad niya at agad na tinakpan ng kanyang katawan si Eliza mula sa ulang pumapasok sa loob. Hindi ito isang yakap ng pag-ibig, kundi isang muog ng proteksyon. Ang init mula sa katawan ni Severino ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Eliza sa gitna ng malamig na gabi. Sa itaas ng bubong, sa gitna ng walang tigil na pagbuhos ng ulan at nakabibinging ugong ng hangin, natigilan si Ramon. Ang bawat pagpukpok niya ng martilyo ay huminto. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang tanawin sa ibaba. Ang liwanag mula sa flashlight ni Severino ay nagmistulang spotlight na nakatutok sa dalawang tao. Nakita niya kung paano naging panangga si Severino para kay Eliza. Nakita niya ang pag-aalaga na dapat sana ay siya ang nagbibigay. Ang martilyo sa kanyang kamay ay biglang bumigat. Tila ba hawak niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ang ulan na humahampas sa kanyang mukha ay humalo
sa mga luhang tahimik na dumaloy mula sa kanyang mga mata. Siya ang asawa, ngunit sa gabing iyon, isa lamang siyang estranghero sa sarili niyang kwento. Isang multo na nagkukumpuni ng bubong ng isang tahanang matagal na niyang winasak. Isang mapait na katotohanan ang sumampal sa kanya. Hindi na siya ang tagapagligtas. Siya ang bagyo. Ngunit sa gitna ng sakit na yon, isang kakaibang determinasyon ang muling bumuhay sa kanyang nanlalamig na katawan. Ipinagpatuloy niya ang pagpukpok. Ang bawat pagpukpok ng martilyo sa pako ay isang tiyak at malakas na puwersa, hindi na lamang para takpan ang butas sa bubong, kundi para parusahan ang sarili sa bawat pagkakamaling nagawa niya. Pukpok para sa mga luhang ipinatak ni Eliza. Pukpok para sa mga pangarap na kanyang sinira. Pukpok para sa pag-ibig na kanyang binaliwala. Nang sa wakas ay matapos niyang maisara ang butas, dahan-dahan siyang bumaba mula sa hagdanan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at lamig. Tahimik, walang imik. Hindi na siya kumatok o tumawag. Sumilong siya saglit sa ilalim ng bintana at doon nakita niya ang anino nina Eliza at Severino sa loob. Nagtutulungan na punasan ang mga nabasang gamit. Ang kanilang mga galaw ay kalmado. Ang kanilang mga boses ay mahinahon. Sila ang kapayapaan sa gitna ng unos. Sana ako yon, bulong niya sa sarili. Isang panalangin na huli na para dinggin. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing ng kanilang kasal mula sa kanyang daliri. Malamig na ang metal. Wala na ang init ng kanilang mga pangako. Maingat niyang ipinatong ito sa pasimano ng bintana, sa isang bahaging hindi nababasa ng ulan. Sa tabi nito, inilapag niya ang martilyo. Ang ulo nito ay may bahid ng kaunting dugo mula sa isang paltos na hindi niya ininda kanina. Isang huling sakripisyo, isang tahimik na paalam. Tumalikod si Ramon at naglakad palayo. Papalubog sa walang katapusang dilim at ulan, ang kanyang katawan ay pasuray-suray, tila isang dahon na tinatangay ng bagyo patungo sa kawalan. Kinabukasan, ang bagyo ay lumipas na. Sumikat ang araw, nag-iiwan ng mga bahaghari sa mga natirang patak ng ulan. Ang simoy ng hangin ay malinis at sariwa. Tila hinugasan ang buong bayan ng Vigan nang buksan ni Eliza ang pinto ng kanyang pagawaan upang damhin ang bagong umaga. Isang bagay sa pasimano ng bintana ang kumuha ng kanyang atensyon. Lumapit siya at nakita ang dalawang bagay na iniwan ng gabi. Ang duguang martilyo at sa tabi nito ang malamig at kumikinang na singsing ng kasal ni Ramon. Napahawak siya sa kanyang bibig. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Ang kalsada ay payapa. Ang mga ibon ay nagsisimula ng umawit. Ngunit wala kahit isang anino ni Ramon. Nasaan siya? Ano ang nangyari sa kanya matapos ang bagyo ng pagsisisi? Pagkatapos ng bagyo, ang bayan ng Vigan ay tila huminga ng malalim. Ang mga kalsada ay nabasa pa rin, ngunit ang dilim ng gabi ay napalitan ng liwanag ng isang bagong umaga. Hawak ni Elizara ang malamig na singsing ng kasal ni Ramon sa kanyang palad, kasama ang martilyong may bahid ng dugo. Isang kaba ang bumalot sa kanyang dibdib, hindi na galit, kundi isang kakaibang pag-aalala. Sa loob ng kanyang puso, alam niyang dapat ay wala na siyang pakialam sa lalaking minsang nagtapon sa kanya. Ngunit ang 10 taon ng kanilang pinagsamahan ay hindi madaling burahin. Nagpasya siyang hanapin si Ramon. Nakarating siya sa maliit na klinika ng barangay na inilawan lamang ng ilang mahinang bumbilya. Sinalubong siya ng mga kapitbahay na nag-aalala. Ang kanilang mga mukha ay puno ng lungkot. Dinala namin siya dito matapos siyang makita sa kanto. Galing siguro sa bubong. Malamig na malamig ang kanyang katawan at may lagnat. Paliwanag ng isang ginang. Pumasok si Eliza sa loob ng silid. Nakahiga si Ramon sa isang simpleng kama. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang noo ay pinamumutiktikan ng pawis dahil sa lagnat. Ang dating Ramon na puno ng yabang at kasiguraduhan sa sarili
ay naglaho, napalitan ng isang lalaking sugatan at malubha. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Ramon. Nang makita niya si Eliza na nakatayo sa tabi ng kanyang kama, hindi siya makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Eliza, bulong niya. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Pinilit niyang bumangon, ngunit hindi niya nakaya. Stay still, Ramon, malumanay na sabi ni Eliza. Walang bakas ng galit sa kanyang boses. Doon, sa harap ni Eliza, nagsimulang umagos ang mga luhang matagal nang kinimkim ni Ramon. Ang bawat patak ay tila humuhugas sa kanyang mga kasalanan. Eliza, patawarin mo ako. Hikbi niya. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo, sa pagtataksil ko, sa pagiging bulag ko sa halaga mo. Patawarin mo rin sana si Clarice at ang nanay ko. Ako ang may kasalanan sa lahat. Ako ang naging duwag, ang naging masama. Patawarin mo ako, please. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang paghingi ng tawad kay Eliza, kundi isang malalim na pag-amin ng kanyang mga pagkakamali sa kanyang sarili at sa lahat ng taong kanyang nasaktan. Muling hinawakan ni Ramon ang kamay ni Eliza. Ang kanyang mga daliri ay malamig at nanginginig. Eliza, please, give me another chance. Kahit maging alila mo ako sa paggawaan mo, gagawin ko ang lahat para bumalik ka. Kahit anong parusa, tatanggapin ko. Bumalik ka lang sa akin, Eliza. Mahal na mahal kita. Ay ang kanyang mga mata ay nanunuyo mula sa pag-iyak, ngunit ang kanyang tingin ay puno ng desperasyon. Umaasang mahahanap pa niya ang dating Eliza na handang magpatawad. Tiningnan ni Eliza ang kamay ni Ramon. Ang mga daliri nito ay puno ng paltos mula sa pagmamartilyo sa bubong. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Ramon. Walang galit, walang matinding hinanakit. Tanging ang matinding kapayapaan ang bumabalot sa kanyang puso. Ang kanyang sariling mga kamay ay magaspang, puno ng kalyo mula sa putik at sining. Ngunit ang mga kamay na ito ang nagligtas sa kanya, hindi ang lambot ng kamay ng isang sunod-sunuran. Pinapatawad na kita, Ramon. Malumanay, ngunit may diin na wika ni Eliza. Ang kanyang boses ay malinaw at buo, tila isang sapa na dumadaloy ng payapa matapos ang bagyo. Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayoko nang magdala ng bigat. Ayoko nang maging bilanggo ng galit at sakit. Para sa sarili ko, para makalaya ako. Tumingin siya sa mga mata ni Ramon at sa unang pagkakataon, nakita ni Ramon ang isang Eliza na buo, malaya at hindi na nabubuhay para sa kanya. Pero hindi na tayo maaaring bumalik, Ramon. Ang lahat ng nasira ay hindi na maibabalik sa dati. Masarap man ang kape, may pait din sa dulo. Dahan-dahan, kinuha ni Eliza ang singsing ng kasal na iniwan ni Ramon sa pasimano. Maingat niyang inilapag ito sa palad ni Ramon. Ang ginintuang singsing ay kumislap sa ilalim ng mahinang ilaw, tila isang alaala ng mga pangakong nabasag. Tumalikod si Eliza at naglakad palabas ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay magaan, puno ng paglaya. Sa kanyang paglalakad, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Isang maluwag na paghinga ang lumabas mula sa kanyang dibdib. Tila ba kasama nito ang lahat ng bigat at sakit na matagal na niyang dinala. Nang makalabas siya sa maliit na klinika, sinalubong siya ng liwanag ng umaga. Ang mga ibon ay nagsimula ng umawit at ang mga bata ay naglalaro sa kalsada. Sa labas, nakasandal si Severino sa isang lumang puno. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita si Eliza. Walang tanong, walang matinding pag-uusisa. Tanging ang pag-unawa at mainit na pagtanggap. Iniabot niya kay Eliza ang mainit na kape at ang init nito ay kumalat sa kanyang mga palad.
Tila isang pangako ng bagong simula at kapayapaan. Isang taon ang lumipas at ang lumang paggawaan ng palayok ni Elizara Abadia ay nagbago ng anyo. Hindi na ito isang simpleng tindahan, kundi isang sentro ng sining Santelices, isang kanlungan at pag-asa para sa mga kababaihang tulad niya na dumaan sa matinding sakit at pagsubok sa kanilang mga buhay. Ang dating maalikabok na lugar ay puno na ngayon ng buhay. Naroon ang mga kababaihang may iba't ibang kwento, lahat ay natututo kung paano humawak ng putik, kung paano hubugin ang kanilang sariling kapalaran, at kung paano makahanap ng ganda sa mga basag na piraso ng kanilang nakaraan. Ang tawanan at bulungan ng pagtutulungan ay tila musika sa pandinig ni Eliza, isang patunay na ang sakit ay hindi kailanman magiging katapusan ng lahat. Ang paggawa ng palayok ay hindi lamang sining, kundi isang proseso ng paghilom, pagtanggap, at pagtuklas ng sariling halaga. Sa malayo, sa gilid ng lumang simbahan, nakita ni Eliza si Ramon. Hindi na ito ang Ramon na inhenyerong puno ng yabang at kasiguraduhan. Nakasuot ito ng simpleng uniforme ng community service, abala sa pagwawalis ng mga dahon sa kalsada. Ang kanyang likod ay bahagyang kuba. Ang dating makinis na balat nito ay ngayon ay puno na ng marka ng araw at pagod. Sa tabi niya, nakaupo si Doña Carmen sa isang wheelchair. Ang kanyang mukha ay payat at ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Nagkasakit ang matanda matapos ang mga nangyari kay Clarice at si Ramon. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagkakamali, ay nanatili sa tabi ng kanyang ina. Tinanggap niya ang kanyang karma ng walang reklamo. Tila ba ang bawat pagwawalis at pag-aalaga sa ina ay isang paraan ng paghuhugas ng kanyang mga kasalanan. Wala na ang dating galit sa puso ni Eliza para kay Ramon. Tanging isang malalim na pag-unawa at isang tahimik na panalangin para sa kanyang kapayapaan ang nanatili. Napatunayan ni Ramon ang tunay na halaga ng responsibilidad, kahit pahuli na ang lahat para sa kanya. Sa loob ng sentro ng sining, habang nag-aayos ng mga palayok si Eliza, lumapit si Severino. Maingat niyang inayos ang isang hibla ng buhok ni Eliza na humaplos sa kanyang mukha. Walang salita, walang kailangang paliwanag. Tanging ang dalisay na koneksyon ng dalawang kaluluwang natagpuan ng kapayapaan sa isa't isa. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Severino ang isang simpleng singsing na gawa sa kahoy. May disenyong ginto na tila kumikinang, isang uri ng kintsugi. Hindi ito gawa sa diamante, Eliza. Malumanay niyang wika, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Pero ang bawat lamat nito ay ginto, katulad ng buhay mo, katulad ng puso mo. Tinanggap ni Eliza ang singsing. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng pasasalamat, ngunit luha ng kaligayahan. Isinuot niya ito sa kanyang daliri. Hindi ito isang pangako ng kasal, kundi isang pangako ng pagmamahal at paggalang na hinding-hindi na muling masisira. Tumingin si Eliza sa malaking salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng puno ng sugat at peklat, ngunit ngayon ay puno rin ng lakas, pag-asa at kapayapaan. Nahanap niya ang kanyang tunay na halaga hindi sa isang lalaki, kundi sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa sariling kapayapaan. Ang pagbangon ay hindi para ipakita sa iba, kundi para patunayan sa sarili na kaya mo. Sa labas, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga lumang bahay ng vegan, nag-iiwan ng isang kulay gintong liwanag sa kalangitan. Ang buhay, katulad ng putik sa kamay ng isang manggagawa ng palayok, ay maaaring madurog, masira at mabasag. Ngunit kung may sapat kang lakas upang buuin muli ang sarili, gamitin ang mga lamat bilang ginto, maaari kang maging mas matibay, mas kumikinang, at mas maganda kaysa noon. Dahil ang tunay na kagandahan ng isang babae ay hindi nasusukat sa kawalan ng peklat, kundi sa kakayahan niyang maging ginto mula sa mga sugat ng kanyang nakaraan.